Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang tao ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siyang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Habag ang ibig ko at hindi hain. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating unang pagbasa, ating napakinggan ang aklat ng Henesis, kung saan merong recount ng storya ni Abraham. Actually, ang last days ng buhay ni Abraham. Ito ay nagpapakita ng mission accomplished ng buhay ni Abraham. Na sa kanyang buhay, siya ay naging faithful, siya ay naging matapat sa Diyos. Siya ay sumunod sa utos ng Diyos, sa misyon ng Diyos sa kanya. At hanggang sa kauli-uliang sandali ng kanyang buhay, siya ay naging matapat sa Diyos. Siya ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ating matatandaan na si Abraham ay hindi galing Kanaan. Siya ay galing sa lupain na tinatawag na Ur. Ang kanyang paglalakbay ay napakalayo. Ang kanyang paglalakbay ay napakatagal. Ngunit, dahil sa utos ng Diyos, sa misyon ng Diyos na ibinigay sa kanya, siya ay naglakbay. Iniwan niya ang kanyang pamilya, iniwan niya ang kanyang angkan, iniwan niya ang kanyang lupain. Maaring iniwan din niya ang iba niyang mga ari-arian sa kanyang paglalakbay. At nung dumating siya sa Kanaan, nabiyayaan siya ng anak. At ang nag-iisang anak na ito ay mayroong test ang Diyos na ialay ang nag-iisang anak. Ngunit napatunayan ni Abraham ang kanyang katapatan at pagsunod sa Diyos. Kaya hanggang sa huling sandali na kanyang buhay, siya ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya ang covenant, ang tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham, na ang kanyang lipi ay maging singdami ng mga bituin sa langit at maging singdami ng mga buhangin sa dalampasigan, ay mananatili. Sa kanyang kauli-ulihang sandali ng kanyang buhay, ang Diyos ay kumakalinga pa rin sa kanya at sa kanyang pangako. Ang kanyang anak na si Isaac ay nakahanap ng mapapangasawa sa kanyang bayan kung saan siya nanggaling, sa bayan ng Ur, hindi sa bayan ng mga Hittites kung saan siya namumuhay, sa bayan ng mga estranghero kung saan siya namumuhay. Ito din ay makikita natin sa ating ebanghelyo, ang misyon, kung ano ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Tulad ni Abraham na naging matapat sa kanyang misyon, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagsabi na
Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ito ay buod ng misyon ng ating Panginoong Jesucristo, na ang kanyang misyon, ang kanyang pagpaparito dito sa lupa ay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa nais at kailangan niya tayong i-save. Kailangan niya tayong iligtas sa ating mga kasalanan. Iligtas sa kadiliman. Iligtas sa condemnation ng impyerno. Ito ang misyon ng ating Panginoon Jesucristo. At makikita ito sa entire life ng ating Panginoon Jesucristo. Sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga ginawa, sa kanyang buhay, na ang kanyang misyon ay ang pagbibigay, pagdating niya upang patawarin ang ating mga kasalanan at i-glorify ang Diyos Ama. Sa pamamagitan ng kanyang pagdating, sa pamamagitan ng kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan, ay kanyang nabigyan ng luwalhati ang Diyos Ama. May isang napaka-importanteng phrase ang ating ebanghelyo ngayon. Ito ay ang pagkakita ng ating Panginoon sa Kristo kay San Mateo at kanyang sinabi, "Sumunod ka sa akin." Ito ang napaka-short na dialogue ng ating Panginoon sa Kristo kay San Mateo, isang naniningil ng buwis at considered noon sa time ng ating Panginoon sa Kristo na isang taksil sa kanilang lipi, sapagkat siya ay isang Hudyo, ngunit nagtatrabaho para sa mga nang-aalipin sa kanila, ang mga Romano, bilang tax collector. So, ibig sabihin nito ay consider din siyang makasalanan. At ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, "Sumunod ka sa akin. Follow me. Come follow me." At ang original Greek text ng tekstong ito, "Sumunod ka sa akin," ay kapareho ng isang sinabi pa ng Panginoon Jesucristo kay San Pedro. Inyong naalala na may sinabi ang ating Panginoon Jesucristo kay San Pedro na, "Lumayo ka sa akin, Satanas." The same verb na ginamit sa lumayo ka sa akin, Satanas, at sumunod ka sa akin ay iisa. Sa English at saka sa Tagalog, nag-iiba ang kanilang translation, pero kung sa original Greek, ito ay isang verb lamang, isang salita. Ibig sabihin nito ay ang sense of discipleship, ang pinakabuod ng ating pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo ay ang totoong pagsunod sa Kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin pag sumusunod tayo sa ating Panginoon Jesucristo? Of course, hindi lamang ito pagsunod sa mga trivial things, kundi pagsunod mismo kung ano ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kung ano ang kanyang mga salita, ang kanyang mga gawa, ang kanyang buhay. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, mga bininyagang Kristiyano Katoliko, tayo ay inaanyayahan na sumunod sa yapak ng ating Panginoon Jesucristo. Sumunod sa yapak ng ating Panginoon Jesucristo. At isa sa mga susundan nating yapak ay ang habag, mercy, pag-ibig, pagpapatawad. Ito ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Nagpatawad, umibig ng lubos para sa sanlibutan, para sa ating mga kasalanan, nagkaroon ng habag sa ating mga kasalanan. Hindi natin deserve ang mercy ng Diyos. Ito ang isang bagay na hindi natin deserve, sapagkat tayo ay nagkasala. Ngunit dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Tayo ay nagbigyan ng pagkakataong lumapit ulit sa Diyos, makasama ulit ang Diyos at mapalapit sa Diyos. Tuwing first Friday ng bawat buwan, ating ginugunita ang kabanal-banalang puso ng ating Panginoon Jesucristo, Sacred Heart of Jesus. Ano ang ibig sabihin ng Sacred Heart of Jesus? Ang pinakakahulugan ng Sacred Heart of Jesus ay ang habag ng ating Panginoon Jesucristo para sa ating mga makasalanan.
nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos para sa ating mga makasalanan. Nag-uumapaw at patuloy na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan na patuloy na nagkakasala, na patuloy na marupok, na patuloy na weak, patuloy na prone sa pagkakasala. At kung tayo'y tinawag ng ating Panginoon Jesucristo na sumunod sa Kanya, tayo ay inanyaya ng Diyos na sumunod sa ating Panginoon Jesucristo, tayo din bilang mga bininyagang Kristiyano-Katoliko ay tinatawag na maging mahabagin sa ating kapwa. Nagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin at lalong-lalo na dapat umibig sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga nangailangan, lalong-lalo na sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga disadvantaged ng society, sa mga hindi nabigyan ng pribilehiyo tulad ng sa atin. Ito ang call na ating discipleship. Lahat tayo, bawat sandali ng ating buhay, ay sinasabihan ng ating Panginoon Jesucristo, sumunod ka sa akin. Sapagkat sa bawat sandali ng ating buhay, tayo ay tumatalikod sa ating Panginoon Jesucristo. Tayo ay nag-iiba ng landas. At ang invitation, paanyaya ng Panginoong Jesucristo, paanyaya ng Diyos, ng pagsabi, sumunod ka sa akin, ay pang-araw-araw na Kanyang ginagawa. At ang ating pang-araw-araw din na pagsunod sa Kanya, ang pang-araw-araw na maging faithful despite sa ating pagkukulang, sa ating weaknesses, sa ating kasalanan, ay dapat din nating gawin. Ang Diyos ay maawain sa kabila ng ating pagkukulang at ating mga kasalanan. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay nagmamahal sa ating lahat. Nawa ito ay magiging mararamdaman natin sa ating buhay upang kung mag-umapaw na ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos na ito ay maibigay din natin sa ating kapwa, sa mga taong nakapalibot sa atin.